Ang kasaysayan ng Iglesia sa Hoyo. Noong taong 1977, dumating sa Hoyo ang mga aktibong kabataan mula sa Church ng Bikutan. Sa bahay ni Nanang Huling Ramos nagsimula ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Bible study sa bahay-bahay. Umulan man o umaraw, at kahit maputik man ang daan, ay hindi naging hadlang upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sa gabi na may garapa, uyo, at palapa ng nyog ang nagiging tanglaw nila sa pagtawid sa ilog papunta sa kabilang baryo. Napakainit sa paglilingkod ng mga kapatid noon at ang kanilang pagpapagal ay nagbunga ng marami. Sa paglipas ng panahon, si Pastor Jerry Cruz na ang nagpatuloy sa gawain bilang pioneer pastor. Kasama ang ilang kabataang estudyante ng Bible School na sina Pastor M. Statel, Pastor George Ohorcadas, at Pastor Johnny Mendoza. 10 taon din ang inilagi at ipinaglingkod ni Pastor Jerry sa Hoyo hanggang sa siya ay nagkaroon na rin ng pamilya. Nang magpaalam na si Pastor Jerry sa Hoyo, humalili sa kanya si Pastor Randy Faigaw. Marami rin ang naakay niya sa Panginoon, lalo na ang mga kabataan. Nang umalis si Pastor Randy, ay idinako naman ng Panginoon si Pastor Pancho Magbitang. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ministeryo dito. Dooy nagsimulang unti-unting nawala ang mga mananampalataya hanggang sa 4 na lamang ang natira. Ngunit hindi lubusang nawala ang gawain. At matapos ang ilang panahon ng taimtim at puspusang pananalangin ay tumugon ang Panginoon. Taong 1996, mula sa Dasmariñas First Assembly of God, sa pangunguna ni Pastor Mondel Rosario, nagpadala ang Section 4 ng mga manggagawa sa Hoyo. Sina Pastor Lito Rodriguez, Pastor Ferm Alexi, at Brother Edwin Soto. Doon ay nagsimulang muli ang gawain sa isang Bible study at house church. At noong 1997, si Pastor Lito Rodriguez na ang naging pastor ng iglesia. Naging mabunga rin ang kanyang paglilingkod at ipinaranas ng Diyos ang kanyang himala at pinagpala ng Diyos ang mga mananampalataya. Pinagkalooban ng kompletong instrumento ang church at di nagtagal ay nagkaroon na rin ng daughter churches ang Hoyo Bethel Temple, ang Silang at ang Buklod. Patuloy na ipinamalas ng Diyos ang kanyang katapatan sa Iglesia ng Hoyo sa biyaya at kabutihan niya at sa patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kapatid. Ang dating simbahang yari sa sawali, kahoy at yero, ngayon ay konkreto na. At ang dating pahiram na lote, ngayon ay sarili na ng iglesia. 2007, nang magpaalam si Pastor Lito sa Hoyo. Pansamantala namang humalili sa kanya si Pastor Johnny Mendoza. Marami mang pagsubok ang dinaanan ng iglesia. Ang Panginoon ay nanatiling tapat sa kanyang mga pangako. 2008, nagsimula ang paglilingkod ni Pastor Ferm Alexi bilang pastor ng iglesia sa Hoyo. Bagamat maraming hamon ang kinakaharap ng iglesia, patuloy naman ang naisin niyang buong pusong maglingkod at mapalago ang simbahan. Sa paglipas ng mga taon at sa pagbabago ng panahon, patuloy na ipinakikita ng Diyos ang kanyang mga dakilang gawa. Patunay lamang na ang Diyos ay hindi nagbabago at tapat sa kanyang mga pangako. Si Hesukristo noon, ngayon, at magpakailanman.